Ramdam na po ng ilang magsasaka ang epekto ng El Nino. Mukhang patuloy pa yang iindahin, lalo't mas marami pa raw tatamaan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan, ayon po yan sa Pag-asa. At nakatutok si Maki Pulido. Bitak-bitak na ang nanunuyong ekta-ektaryang sakahan sa ilang bayan ng Nueva Ecija. Ayon sa grupo ng mga magsasaka roon, kulang na ang tubig para sa irigasyon ng mga palayan kaya't namatay ang mga punla. Tuyot naman na ang sakahang walang irigasyon kaya hindi na matamnan. Ayon sa Pag-asa, isa ang probinsya ng Nueva Ecija sa mga posibleng makaranas ng drought o tagtuyot simula ngayong Enero hanggang Abril. Dahil sa strong El Nino na mararanasan natin ngayong taon, parami ng parami ang mga probinsyang tinukoy ng Pag-asa na posibleng makaranas ng tagtuyot hanggang sa inaasahang paghina ng El Nino sa Mayo. Sa ating forecast, mas maraming areas ang maaaring makaranas ng mas nasa drought condition sa malaking bahagi po ng Central Luzon at Northern Luzon. Sa Central Luzon, nagmumula ang 18% ng rice production ng bansa. 5 to 7% nito mula sa Nueva Ecija. Kaya pinangangambahan ng agriculture group na Sinag ang pagbagsak ng rice production. Mas kahit anong import ang gawin mo, hindi bababa ang presyo because mataas ang presyo ng bigas globally. Dati we import from 460 to 500 dollars per metric tons. Ngayon, ang global price, pinakamura 600. Pero pinaninindigan ng Department of Agriculture, sapat ang kanilang programa kaya't di bababa ang rice production. Bababa ang rice production because of the El Nino? Yung binigay sa amin na report ay hindi. Mas maraming hybrid ngayon ang tinanim. Pero kahit dry spell pa lang ang nararanasan ng ibang lugar, hirap na ang ilang mga magsasaka. Sa Batangas, problema na ng magsasakang sinilo ang tubig para makapagtanim ng kamatis. Hindi naman kami pwedeng tumanim ng tuyo, but tatanim ka ng tuyo, tatanim ka ng mga Marso, tapos ay uulan ng mga Mayo, Hunyo, wala na rin ang pananim. Kahit diligin, wala na yun. Dahil bumaba ang water level sa ilog, apektado maging ang mga bangus growers sa Dagupan, Pangasinan na nakakaranas din ng dry spell. Apektado ang paglaki nila pag mababaw. Saka mahinang pagkain nila. Inaasahang bababa rin ang water level ng mga dam. Posibleng nga raw, sabi ng Pag-asa, na magbawas ng tubig na isinusupply sa mga bahay. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang National Water Resources Board tungkol sa paghahanda sakaling magkulang na ang tubig sa Angat Dam na pinagmumula ng tubig sa mga kabahayan sa Metro Manila at ilang karatig probinsya pero wala pa silang tugon sa ngayon. Handa naman daw ang Local Water Utilities Administration na namamahala sa mga water districts sa probinsya. We are preparing for the worst case scenario that there might be a rationing that can happen. But for now, there is still enough supply for our people. Kaya sana naman daw, ngayon pa lang, magtipid na at huwag mag-aksaya ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.